Yon mga kababayan, ano talagang mukhang ayaw magpapigil ni Senadora Amy Marcos kahit na daw nagagalit na itong kanyang kapatid. Ito nga'y kaugnay sa pag-iimbestiga ng kanyang komite. Kaugnay nga sa illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, ibinunyag ngayon ni Senadora Amy Marcos na may pangalawa pang pag-iimbestiga. Ito nga ay kaugnay sa illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pero nga mga kababayan, may ibinubunyag din ngayon si Senadora Amy Marcos na ayaw na daw ng gobyerno na ito na makipagtulungan sa kanyang ginagawang pag-iimbestiga ng kanyang komite. Pero nga, ayon kay Senadora Amy Marcos ulit, pag hindi sila dumalo, ibig sabihin, may tinatago sila. Ibig sabihin, mayroon silang tinatago na ayaw malaman ng ating mga kababayan. Alam na ninyo mga kababayan, pag hindi sila dumalo, ibig sabihin, talagang guilty sila. May ginawa talaga sila. Kahit na alam naman natin talaga na may ginawa talaga silang kamalian. Baka mayroon pang iba. Kasi nga, mismong taga-ICC na ang umamin na itong ating pamahalaan na ito ay matagal na palang nakipagtulungan. Nakikipag-ugnayan kung paano maaresto itong si dating Pangulong Duterte. Pinagplanuhan ng mga kababayan at inamin na yan. Kahit ni General Torre, si John B. Cremulya, inamin na 4 sila na nagplano kung paano nila arestuhin. Kita nyo naman kung paano nila arestuhin si dating Pangulong Duterte. Ito pang si General Torre, akala mo kung makaasta, akala mo itatakasan. Kaya nga sabi ni Senadora Amy Marcos, hindi na matatakas yun. Bakit ganon yung ginawa mo? Bakit kailangan mong madaliin? Bakit kailangan mong pwersahin? Kahit yung anak na si Vice President Sara Duterte, tinanggalan mo ng karapatan. Kaya itong mga ito siguro ay nang dumalo dahil nga nakikita naman siguro nila na talagang tagilid sila sa ginagawang investigasyon ni Senadora Amy Marcos. Pero pag hindi sila dumalo mga kababayan, alam na. Mas lalong magagalit sa kanila yung taong bayan. At alam na rin natin kung ano yung dapat nating gawin. Huwag na nating iboto ang mga ito. Kahit nasabihin natin na mamimigay sila ng ayuda. Kasi nga, ayon kay Yusik Claire Castro, hindi daw nila pwedeng itigil itong akap, itong ayuda na ito. Kulang na lang nasabihin nila, hindi namin pwedeng itigil yan. Kasi, mas lalo kaming mawawala ng boto. Sino bang buboto sa amin? Hindi kaming mamimigay ng ayuda na yan. Yan yung sinasabi mga kababayan, na legal vote buying. Dinadaan lang nila sa legal, sa pamamagitan ng pamimigay kuno ng ayuda. Tanggapin ninyo kung may ayuda. Hindi naman yan sila sumasama sa loob ng presente. Tayo naman yung magsusulat sa ating baluta kung sinong ibuboto natin. At yan na yung panahon para makaganti tayo. Diyan natin babawiin mga kababayan. Yan yung gagawin natin para maipakita natin na galit tayo sa kanila. Ito na mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Matutuloy pa ba kasunod na itinat ng hearing? Yes, ito nga yung aking hearing na susunod. So, mukhang ayaw naman ng gobyerno na pumunta. Walang pupunta na testigo galing sa gobyerno. Sabi ko nga sa kanila, please sumama na kayo sa hearing dahil maraming natuklasan doon sa first hearing. Unang-una,
na wala naman palang obligasyon ng Pilipinas kasi hindi naman arrest warrant na talaga, hindi naman wanted, dead or alive, wala namang wanted para kay Presidente Duterte, kaya nagulat ako na may obligasyon daw. Ikalawa, yung Pilipinas talaga ang pumili na mag-cooperate doon sa ICC kasi talaga naman matagal na pala ito. Natatakot tayo kasi nga itong mga warrant, hindi naman ito yung isa. May kasunod pa daw yung mga pulis naman, sina Senator Bato, sina General Albayalde, maraming general. Kaya yan ang ating problema na kinakailangan sana na malaman kung ano yung tamang proseso kasi si Presidente Duterte hindi man lang pinapasok si VP Sara, ang kanyang anak, ang kanyang abogado, si VP Sara din, hindi rin pinapasok, tapos hindi pinapunta sa mga Pilipino na korte. Dapat pupunta sa korte, sa husgado na Pilipino at doon sana ay pagtatanggol ang sarili. Kaya eto nga, ngayon tumawag ako ng ikalawang hearing. Ang problema, kagabi sumulat yung gobyerno, yung palasyo at ang sabi, hindi na raw lalaho ang ating mga government officials. Naku, paano ba yan? Sabi ko, hindi maganda yan. Kasi pag hindi kayo sumama, ang ibig sabihin, maraming sekreto, maraming tinatago, mas lalong magdududa ang tao. Ito, Senator, kung makakasama po kayo dito sa Magic 12. Minsan din na humahanga din ako nitong si Senador Amy Marcos. Pero hindi pa tayo talagang kumbinsido na iboboto natin ito. Hintayin natin kung ano ba talaga yung kaya niya pang gawin. O ito mga kababayan, ikinatatakot ni Senador Amy Marcos, baka maulit pa. May maaaresto pa o may illegal pa na arestuhin dito sa ating bansa. Kasi nga, haka-haka, may mga usap-usapan na isusunod na itong si Bato de la Rosa, dating PNP chief, itong si Albayalde, at mga pulis yan mga kababayan. Bakit hindi na isama si Anyo? DILG secretary noon. Siyempre, yung Philippine National Police under ng DILG. O bakit hindi nasama yan? Dapat kasama din sana yan. Pero sila pala yung nagplano mga kababayan. Tagilid si Tagilid nito si The Junior mga kababayan. Tagilid nito. Talagang magkakalama na. O pag hindi kayo dumalo, ibig sabihin, tama, si Senadora Amy Marcos na may tinatago. At lalong magagalit yung taong bayan sa gagawin ninyo. Talagang magagalit talaga kami. Halangan naman hindi. Illegal yung pag-aresto nyo. Ito, patuloy natin to. Sa May 2025 elections na po, malapit na po. Ano po yung isusulong mo at bibigyang prioridad na mga panukala? May mga nagsabi po dito, hindi daw po kayo pwede umalis sa Senado, Senator Amy. Oo, kinakailangan po kayo sa Senado. Naku, tulungan ninyo ako. Buligan na lang kay basin na mahirapan. Kasi maraming nagagalit sa akin. Kasi bakit daw ako nag-imbestiga? Sabi ko naman, grabe naman ang nangyari. Hindi naman dapat na yung Pilipino itangay sa sariling bansa. At saka parang insulto naman sa lahat ng husgado natin, lahat ng korte natin, palpak. Kailangan imported rice, imported justice pa. Sobra na yan. Kaya hindi ko matanggap. Yun ang mga kababayan, lahat na lang imported. Imported na galonggong. Imported rice. Imported justice pa. Wala na ba? Tama nga si Senador Amy Marcos. Insulto naman talaga sa ating mga korte dito. Yung ginawa. Yung gumawa naman yan na Senadora, kapatid mo naman. Yung talagang may utak niyan. Talagang nagplano niyan. Although na talagang nasulsulan yan ng mga nakapaligid sa kanya. May mga nagsusulsul yan mga kababayan. At yung isang hinala nga ng ating mga kababayan, itong kanyang asawa. Kasi under Bisaya daw itong si Pangulong Bongbong Marcos. Yan daw yung nagdidikta dyan kay Pangulong Bongbong Marcos. Ewan ko lang kung may katotohanan yan. Yan din yung mga naririnig natin. Yan din yung mga balita, usap-usapan sa mundo ng social media na itong si The Junior nga ay takot kay Lisa Marcos mga kababayan. Di natin alam kung anong dahilan,
Baka may mga sikreto sila na kung halimbawa magagalit, hindi susundin itong si First Lady, baka may mga sikreto sila na ayaw naman nitong si Pangulong Bongbong Marcos na maibunyag. Baka mamaya magsalita mga kababayan. Baka mamaya magwala. At baka malaman yung mga sikreto nila. Abangan natin ito, itong pangalawang pag-iimbestiga ni Senadora Amy Marcos. Dito natin malalaman kung ano ba talaga ang totoong nangyari at kung dadalo ba itong mga tauhan, itong mga bataan ni De Junior mga kababayan. Sa tingin ko nga, tagilid si Pangulong Bongbong Marcos. At ayon kay Senadora Amy Marcos, ikinatatakot niya baka mangyari ulit sa ating mga kababayan yung ginawa kay dating Pangulong Duterte. Yun ang dito lang muna. At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang tayo. Maraming bumabanat kay Senadora Amy Marcos. Isa na si Mike Abe. At itong si supot na si Epifanio Labrador. Shoutout ha, may bagong nagkukomento. Shoutout kay, dito tayo kasi medyo maliit yung letra, dito tayo sa kabila. Shoutout kay Hernani Nuged. Ipalit si Mike Abe. LOL. Shoutout na rin kay Romel Santiago. Shout dito tayo sa mandang baba. Shoutout kay Ila Diumanibo. Shoutout kay Morsi Daud. Shoutout kay Arthur Martizano. Shoutout kay Irnio Piruilo. Shoutout kay Art. Tapos na ito. Tapos na kay Guapo Chan. O idol, Guapo Chan, shoutout sa'yo ha. The best talaga si Panyong. Gumugunggong ang gamunggong ang mga matalods o gamunggong mga mata ni Panyong. Shoutout na rin kay Epifanio sugal ng demonyo. Ito, Epifanio. Uy ba? Dito yung mukha niya. Nangangatog na tuhod ni Labrador. Oy, yung mukha pa naman kay Epifanio pa naman. Epifanio sugon demonyo. Shoutout na rin kay Boyet Pedroso, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Berje Vera Religious ng Pulilan, Bulacan. Salamat ako kay Ma'am Berje Vera Religious ng Bulacan kasi nga kahit na hindi siya hindi kami magkaparehas ng opinion kasi nga may kanya-kanya naman tayong paniniwala. Pero sumusuporta pa rin siya dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat at sa inyong mga apo at yung mga anak dyan, shoutout sa inyong lahat. Ma'am Berje Vera Religious ng Pulilan, Bulacan. Shoutout na rin kay Dion. Kay Dion, kay Yuri at kay Coco. Shoutout. Shoutout na rin kay Rooney Bersalis at kay Ma'am Elisa Borvi, kay Gilo Admin Kula. Shoutout sa iyo idol ha. Shoutout sa iyo, maraming salamat. Shoutout na rin kay Dominador Ulaybar. At yung nagpa-shoutout sa akin dito, sabihin nyo lang pag magpa-shoutout kayo, shoutout natin, ating i-screenshot yung inyong pangalan. Shoutout na rin kay John Mer TV. Maraming salamat sa iyo, John Mer TV. Yun ang dito na lang muna. Once again, this is Rundi TV mo. Ingat niyo lahat. God save the Philippines.